Good day mga kastig! Welcome back to sa aming YouTube channel, Wally and Alex YouTube channel. Kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, don't forget to subscribe to the tiny bell para lagi kayo updated sa mga latest video. Shoutout nga pala po sa cameraman namin na si Ani, kasama ni Kastig. Ayan. So yun mga kastig, ngayon po ay magpa-firing kami ni Daddy ng PVC 5 gun rifle. Ayan. Okay, Firing tayo kastik. mga kastig. Good day sa inyo mga kastik. So mga kastik, magka-testing tayo. Siyempre, tulad po ng dati. Ito po ay request ni Jmart Makula from Palawan. Ayan, Jmart. Ito hindi ko pa ito na-testing. Bali ito ay ako pong katatapos lang kahapon. So gagawin natin, siyempre, tulad na dati, bago ko ipapadala yung unit, siyempre kailangan po testingin natin umaga, hapon para po sure na talagang ma-monitor natin yung performance nitong PVC marble bolt action. Siyempre dapat ganyan po yan kasi nasa malayo lugar ka, so kung malapit ka lang, wala problema. Kung tatawagan mo, konti problema, madali kita pupunta. So malayo, kailangan i-monitor natin ang buong hapon para makita natin ng maayos. So mga kastig, kung nais nyo kung maka-chat ng personal, meron po akong Facebook page, Wally and Alex. At ang aking pong Facebook account, Wally Cabiao Roses. Ayan. Kasi po hindi po ako madalas naka-monitor po sa aking YouTube channel. So kung gusto niyo po akong may importante po kayo personal na meron pong katanungan about sa paggawa po ng PVC 5 gun rifle, Wally Cabiao Roses at Wally and Alex Facebook page. Ayan po mga kastig. At siyempre po mga kastig, tetestin na po natin ito. Ito po muna ang aking gagawin. Ito po aking personal na Super Bolt Action Marble Gun Long Barrel. Ito po yan. So, hindi ko pa rin po natin-testing yan. Mga kagagawa ko lang po kahapon yan. So, hindi ko naman kailangan yan kasi siyempre, alam ko na yung mga setup dyan. Automatic po, puputok yan. Pero hindi po rin natin masasabi. Pero, check ko natin. Long barrel po to. Bali haba po ng barrel ko ay 3 feet kastig. Ayan. At ang aking pong chamber, 1 feet to and 4 inches. Maliit lang po siya. Kung may papansin po kayo, meron pong mga, wag po kayo gagawa ng improvise na yung gawa lang. Yung kumbaga parang inimbento lang na nagdalagay ka ng divider dito, tapos paliliitin, tapos tatakpan lang ng ano. Wag po kayo maglalagay nun kasi napakahina po nun. Gagas po kayo na napakalaking halaga. Tapos silang saglit lang pagputok, kakalas. Hindi pwede, hindi po kakalas yung kung nakatikit lang siya. Dapat po yan 32 by 30 na nakalagay po dyan. Hindi po yung kukuha po kayo ng ganito kalaki, tapos bali ikahatsis yung ganyan para po bumilog at para magkasya sa loob ng chamber, saka po lalagyan ng takip, saka po lalagyan ng mga parang super glue. Hindi po maganda yun, napakahina po nun. Kasi sa lakas po ng pressure ng ating hangin, automatic po yan, babaklas po yan, mga ilang gamit na po yan, babaklas po yan. Sayang po yung gas nyo, hanggang magkakakalug-kalug lang sa loob yun, sayang ang pera nyo. Wag po kayo gano'n nun. Kung gagawa rin lang kayo ng body chamber, yung siguro din nyo na hindi siya yung parang inimbento lang para magawa ng paraan. Hindi po maganda yun. Dito pwede po tayo gumawa sa labas nung discarding parang kumbaga re-remedyo lang natin para magkaroon ng ano. Pwede po yan. Pero pagdating po sa loob ng body chamber, kailangan po pulido. Hindi po pwede basta remedyo lang, nabubutas tayo para lang malagyan ng takip, tapos lalagyan naman papantikit. Hindi po, napalakas po ng pressure niyan, nakakastig. At bukod po ron, ito po, nakikita nyo, bolt action po yan, wala po siyang O-ring. No, castig. Kasi hindi na po siya kailangan ng O-ring. Kasi hindi na po siya para ano. Kasi yung O-ring po, sa totoo lang po, yung O-ring na nilalagay sa ganon, hindi po masyado advisable yun. Kasi yun, nasubukan ko na po yun. Naglagay ako ng O-ring dito para hindi sumingaw. Yung dito pa po yung kasahan ko, hindi po rito. Tapos binatitira dito kung kapiraso. Kasi po yun,
Ang ating pong barrel, mga kastig, gusto ko lang po paliwanag sa inyo para hindi nyo na po magawa. Paalam po kayo kung gusto nyo gawin. Kasi sa akin po, hindi po naglalagay noon. Kasi po yan, ang barrel po natin, pumuputok po yan. Pag pumuputok po yan, nanginginit po ito ating barrel. Mainit po yan. Siguro masampo, mahit na mahit po yan. Yung awring po natin, lumalambot yun. Tapos pagkasa nyo, may hirapan na kayo kasa kasi parang umalsa siya. Yung awring kasi po yung awring, ginagamit po yan sa airgun. Kasi sa airgun na CO2. Ang CO2 po natin, kahit ibabad natin po ng putok yan, hindi po nanginginit. So ang awring, hindi po yan nababago. Pero pag dito po natin ilalagay yung awring, magkakaproblema po kayo na sayang. Abala. Yan po yan, kakastig. Nagawa ko na po yan. Dito ko lagyan. Kaya nga po mga kastig, napapansin nyo, etong aking patras. Pag atras po niyan, yung pinakadulo, nung mismo nito, yung dulo po nito mismo, nandito po yan. Nakatapat po mismo sa butas. Eksakto. Nakatapat po yan. Kaya po, paglabas ng hangin yan, diretso lang po siya. Ayan. Kasi yung iba po, kayo nilalagay ang awring. Dito po kasala. Dito po lock. So, lalagyan nila ang awring dito. Yun po yan. Pero sa akin, ganito. Para solid yung hangin. Kasi yung awring po, hindi po yan Kumbaga, hindi po yan tatagal. Kasi may nangingit po itong barrel natin. Kasi lumalabas po rito sa atin, apoy. Na may kasamang hangin. So, ilang gamitan po yan. Hindi napapansin, nangingit agad. Tapos lalagyan nyo po ng awring. So, dapat po gagawa tayo ng ating PVC rifle. Pag-iisipan po natin mabuti yung bawat ilalagay po natin dito. Kasi pag yan po ay ating naglagay tayo rito, so pagpalpak yan, babaklasin nyo po yan. Pagod, gastos. So pag-iisipan po natin, ito po yan, epektibo. I-ori lang po, hindi sisingaw. Sisingaw po yan, hindi pwedeng hindi sisingaw. Kapag nanginit po yan, liliit yun. Mainit po to. Yung ating po ginagamit. Lalo na pag bolt action na barball, automatic po yan. Paga po lumalabas dyan na hangin. Hindi kapares po ng ating CO2, hangin po yan, malamig. So, yung kanya oring hindi nababago, andun pa rin. Kaya mga kastig, yan po yan. Kasi yan po lahat ng akin na po napag-aralan ng mabuti yan. So, hindi po natin kailangan ng awring yan. Manginginit po yan, yung awring po natin, ninipis yan, liliit, uurong. Lalo kapag hindi po magandang klase, yung o-ring natin ilalagay. Kaya huwag na po maglalagay, ganito lang pag-gawin nyo, atras dito, pag atras, dito nakalak po yan. Nakasakman na dito sa pinaka, sa main adapter, yung pinakabutas. Saktong-sakto po yan. Kaya labas yan solid. Hindi na kailangan po mag-o-ring. Kapag lagay o-ring, tapos matutuyo po yan, liliit, sa sobrang init. Nakakastig. Ito. Ayan. Sa backcasting, kung mapapansin nyo po, ito po yung isi-share ko lang para po makatulong po sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers na gusto po na naghahangad na magkaroon po ng ganito. So kailangan po natin ng safety rito. Siyempre, yung tibay, durability, na lagi ko po sinasabi. Meron pong gumagawa ng ganito na hindi na po nilalagyan ng 32x20. Suporta po yun. Magkabila po yan. And then ito po, meron pa tayong PVC Cap 50mm, magkabila po yan. Yung 32x20 po, suporta po yun. Yung po yung nakaharang dito. Bago po niya baklasin, sa lakas niyan, hindi niya po muna to babaklasin. Itong cap, kundi ito muna 32x20 na nakapasok po dito sa loob ng ating body chamber, mga kastig. So, ang gagawin po natin yan, talagang yan po doon tayo tututok sa pinaka 32x20. Lalagyan natin may game. Marami pong diskarte, marami pa po ako ituturo sa inyo about dito. Yung kung paano ang diskarte, yung technique kung paano ilalagay ng mas matibay. Saka dito po, hindi po pwedeng wala. Kasi po, delikado po to. Kung wala po 32x20, pag gano'n nyo, tatama sa mukha nyo. Siyempre, sinong palpak? Siyempre, di po. Yung tutorial. Yung tutorial po ang palpak kasi hindi niya tinuro yung kanyang best. Dapat to pag nag-tutorial, ipakita mo ng maayos para po kung gayahin kayo ng mga subscribers, ng mga viewers, nasa maganda po silang kumbaga kumbaga yung paproteksyonan nila yung kailang mga sarili para dito sa ginagawa natin PVC pipe gun rifle. Napaka-importante po yan, kaya po ako makastig pag po ako gumagawa po ng ganito at
automatic po yan. Dito po ako nakapokus lagi kung paano po titibayin. Kaya siyempre iniisip ko po, yung una ko pong pagbibigyan nito, ang iniisip ko yung kanyang magiging sitwasyon o kalagayan pag ginamit na po itong ating PVC pipe yan rifle. Kaya minsan na-test ko po lagi po kayong gamit nito. Kahit po sabihin natin matibay, kahit po ako, halimbawa, for example po, gumagawa sinasabi ko sa inyo matibay. Pero kailangan po rin natin gumamit ng eyeglasses protection po sa ating mga mata. Napaka-importante po niya kasi kung minsan napapansin nyo, hindi po gumagamit kasi tulad ngayon, umaga po ngayon, 6:30, umaga, malamig pa. So pag sinusot ko po ito, nagkakamoist. Kaya minsan hindi ko na ginagamit. Pero ako naman ay comfortable at naniniwala mo sa akin, hindi kakaroon to ng parang yun lang naman po yung para classic pero wala naman po yung kumbaga, ito na po talaga pag fire kami, kailangan po natin ito. Kahit nung tanong kami, magamit po namin sa gun plug, kasama po ako. Kailangan po talaga nito. So mga kastig, ayan. Basta, ayan, papasin nyo po, ito pa. Ay, bisan, nasasabi ko diba, bakit napakaraming ganito? Kung napapansin nyo mga kastig, meron po ako dito, yung sa bolt action ko, na about dito sa paglagay po ng bulitas, meron po ako lagay na coupling dito. Hindi po ako basta nagtutulong ng iba, PVC to, butas agad lalagyan. Hindi po, dapat to meron ganito para matibay. Yung coupling na 20 mm. Kasama yon, palagay dito, butas, lagay po yan. Dito, lalagay din po yan para suporta po yan dito. Yan po mga yan. Kaya po marami po tayong kumbaga parang diskarte na abubot na kung ano. Bukod doon, kasi maganda po siya tignan, mas matibay. Lahat ng nilalagay ko rito, may mga kanya-kanyang papilyan. May kanya-kanyang purpose, bakit siya narito. Hindi po katulad iba, simple lang siya. Inisip nila yung tipid. Yun ituturo nila sa mga viewers. Saka mga casting, pag gagamit po kayo ito, huwag po kayo gagamit ng kulay orange na PVC. Pwede po siguro yung orange, yung makapal. Pero kung ako sa inyo, ganito lang po kunin nyo. Tested na po ito, mga kastig. At yung sinasabi diba, hindi nasabog. Mga kastig, nasabog po yung hindi po pwede hindi. Kasi lalo pag tumatagal yung orange, naputok po, nasabog po yan. Dito po kumakalat siya, ito. Nababaklas, mahuna po yung mga kastig. Ako, tagal ko na pong gumagawa ito, bata pa ako nagawa na ako. Kaya alam ko rin yung mga kahinaan ng yung bang quality ng mga PVC. So ito mga kastig, lalo na mga kastig, hindi lang po ako yung parang naninira o Akin po, gusto ko lang po maibahagi, paproteksyonan po inyong mga sarili about sa paggawa po. Huwag po kayo gagawin ditakip. Kasi tingnan, ditakip po yan. Roscas lang po yun. Pag puputok yun, obligado persado po yun. Pag tumasik po yun, ay paano na po kung mapasama ang tama. Kailangan po laging may suporta. Yung sinasabi kong 32/20. Hindi po pwede yung gaganon nyo po yan. Tapos i-spray nyo, ihipa nyo. Napakahirap po ng mga kastig. Samantalang ito, ganyan po nyo. Hindi na kailangan mag-ihipa pagkaka-spray nyo. Ihipa nyo pa, tapos pagkaganunan nyo pa yung siyempre napakahirap po di ba? Hindi yung ito, komportable, pag bomba, putok na lang. Hindi nyo na pa pagka-spray ganyan. Wagwagan nyo pa. Yung hindi po. Old version na po yun eh. Pero siyempre, respeto po natin. Yung po kayo lang gawa. Okay naman po yun. Malakas po yun. Ang sinasabi ko lang po dito, siyempre, yung safety po nung gagamit ng ating pong PVC pipe gun rifle. Siyempre, unang-una po yung kapakanan ng ating mga sarili. Siyempre, hindi tayo kailangan maging kampante sa paggamit. So, lagi po natin sisiguraduhin yung safety po nito, yung tibay. Napakalaga po ng tibay nitong chamber na to. Yan, lalo na to. May 32/20 po, isa to, may 32/20. And then, meron po siyang cap, 50 mm. 32/20 sa loob. Tapos, meron po siyang cap. Ito 32/20 na po, hindi basta nakalagay lang dyan. Diyan po ay meron pong super glue. Yung palibot, medyo nilalapas ko siya sa 50 mm. Sa ko nilagyan palibot ng super glue. And then, lalagyan ko pa po siya ng steel epoxy, marine epoxy. Nilalagyan ko na po yan. Para mas matibay. Magkabila po yan. Pati ito. Kung napapansin nyo ito, yan po. Meron po yung super glue. After po malagyan ng super glue yan, tapos yung yung likod dito, yung loob, super glue din po yung palibot dyan. Saka ko po nilalagyan, i-apply yung marine epoxy.
okay po yan. Kasi yun po dapat talagang kailangan matibay po to. Ito po tayo po focus. Ayan po. Saka dito po, ito po nilalagyan po natin turnilyo yan sa loob. Magkabila yan. Kung sakali, in case, hindi na po ako naglalagay ng ano rito. Nung steel epoxy. Kasi alam ko naman sa sarili ko, matibay ito. Kasi bago ko lagyan ng yan, steel epoxy, and then, una po natin ilalagay dito, yung super glue, and then pag natuyo na po yan, lagyan po natin ng marine, epoxy, palibot. After po nung matuyo, apply po uli natin, i-apply po uli natin ng super glue, yung palibot, nung pinakaibabaw, nung steel epoxy. Tapos ito po, yung mga singit-singit, nilagyan po natin yan. So nakita nyo mga kastig, wala siyang mga ganun-ganun. Hindi po yan, subo ko na po yan. Kaya matibay po mga kastig. Tapos ito mga kastig, nilagyan po natin, kita nyo meron siya dito. Tapos yung loob po nito, ilalim nito, meron din po yan ganito. Marine epoxy, palibot yan. Tapos sa kabasilya pati dito, meron po yan. Ito syempre hindi po natin malalagyan kasi nasa ilalim. Kasi nakapasok din eh. Kaya dito po natin nilalagyan yan. Pagkalagay po niyan, ilalagyan po natin ng super glue to. Ibabaw. Yan po yung mga casting. So nag-share lang ako sa inyo mga casting para doon sa mga gagawa, para hindi po masayang ang inyong pera. Pag-iisipan niyo po mabuti yung inyo pong gagawin. Hindi po pag may nakita po kayong gagayahin niyo na po. Isipin niyo rin yung una-una siyempre yung ano ba yung proseso yung paggawa ng body chamber. Hindi yung basta tinakpan lang to, takip dito, tapos maging mausisa kayo. Pag nanonood kayo ng YouTube channel, ng ibang mga hindi ko pa sinisiraan. Kumbaga, concern na po ako doon sa gagawa. Ako, hindi ko rin po sinasabi na ang gagawa ko ay perfect. Pero sinasabi ko, yung mga alam kong epektibo na matibay, yung PVC pipe gun rifle natin, mga casting. Yung pa, concern lang po ko sa inyo lahat, mga casting. At siyempre, mga casting, siyempre, pagkalagi-lagi po tayong mag-iingat sa ating pong paggamit ng PVC pipe gun rifle. So, mga casting, yan po, mga casting. At kung bago pa lang kayo sa aking YouTube, at kayo po ay napaligaw sa aking channel, mangyari kayo po yung mag-subscribe and like and share para lagi po kayo updated sa aking mga latest videos pang mga gagawin.